langit at ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee. We trust in thee. There is Lord. Leading prayer, our beloved, honorable pastor. Anoint the words. There is Jesus. Put thy words in my mouth in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, aming ginagapos lahat ng demonyong pag-anilangan. Cast out right now, demons of doubts and unbelief, demons of destruction. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin at luwalatiin po ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. At sa mga oras nito, mga minamahal, bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dear Savior, and we give double honor and respect to our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Will D. Stroud Almeida, ancient prophet of our loving God, beloved assistant pastor Lina C. Almeida, and love and respect also to our beloved children, grandchildren, whole blessed Almeida family, sa mga anak, apo at manugang ng ating kagalang-galang na pastor, mga minamahal, ang Diyos po ang magpala, mga minamahal sa bawat isa sa atin sa mga oras na ito at pleasant evening po sa lahat po ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatiran na gabi-gabi pong sumusubaybay sa ating Jesus Miracle Hour, sa ating Sambuanga Outreach, mga minamahal. Ang Diyos po ang magpala sa inyo at panalangin po namin, mga minamahal, ng kapayapaan at kagalakan, bunga ng Espiritu ng Panginoon, ang siyang patuloy na maghari, mga minamahal, sa ating mga buhay. At mga minamahal, sa lahat po ng ating minamahal na mga kababayan sa buong mundo, sa buong Luzon, Visayas, sa buong Mindanao, at dito po sa dako ng Zamboanga Peninsula, Western Mindanao, sa lahat po ng ating mga Muslim brothers na patuloy pong mga minamahal, mainit na naglilingkod sa ating mahal na po mga kapatid po nating Muslim dito po sa dako ng Mindanao na patuloy pong sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na po na pagpalain po kayong lahat ng ating dakilang Diyos sa lahat ng ating mga nearby na mga outreaches sa dako ng Malayal at maging sa dako po mga minamahal ko ng Ayala, sa mga kapatid rin po natin sa dako ng mga minamahal L6, maging sa dako po ng Ipil, sa dako po ng Malangas at maging sa dako ng Liloy, sa dako ng Imelda, sa dako ng Sindangan. Ilan sa ating mga kapatiran, mga minamahal na nakikinig, maging sa mga kapatiran po natin sa dako ng Isla ng Basilan. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Sa mga kapatiran po natin na abroad, mga minamahal sa ibayong dagat, sa lahat po ng ating mga seafarer na mga kapatiran, mga minamahal sa mga OFW nating mga kapatiran, talagang tinitiis ang pagod, tinitiis ang lungkot para lamang matugunan ang kanilang mga personal na mga pangangailangan at lalo tigit sa lahat ay makatulong sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Napakalaking bagay po ang kanyang naitutulong financially para po mga minamahal patuloy na matugunan ang pangangailangan ng banal na iglesia. Sa ating mga kapatiran sa dako ng Japan, Tokyo at maging sa dako ng China, sa dako ng Beijing, mga minamahal, sa lahat ng ating mga kapatiran sa dako ng Malaysia, sa dako ng Singapore, mga minamahal sa Australia, at maging sa dako ng Taiwan, sa dako ng Abu Dhabi, sa dako ng Kuala Lumpur, Saudi Arabia, mga minamahal, maging sa dako ng Cambodia, sa mga kapatiran po natin sa dako ng Italy, Milan, Italy, Malta, Italy, at maging sa dako ng New Zealand, New Jersey, sa dako ng Canada, mga minamahal, Grand Ferry, at sa dako ng Calgary. Ang Diyos po ang magpala sa inyo pong lahat, mga minamahal. Pagpalain po tayong lahat ng ating dakilang Diyos. At sa mga oras nito, tayo na po ay dadako na po, may namahal sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na programa sa ating Jesus Miracle Hour, ang ating pong paglathala at pangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ito pong pagkakataong ito na tayo po ay malayang-malaya na nakapangaral ng salita ng Panginoon. Ito po ay ating sinasamantala sapagkat darating po ang araw, mga minamahal, na ipagbabawal ang ganitong uri ng pangaral, ang ganitong uri ng mga programa patungkol sa paghahayag ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya habang malaya pa po tayong nakakapakinig ng salita ng Diyos, habang malaya pa po tayong nakakapangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, sinasamantala po natin, minamahal, ang pagkakataong ito. Ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ganon din naman ang ating pong mga Biblia at maging ang ating mga sarili. Sa bangin na salita ng ating mahal na Panginoon po namin ang inyong maikling oras, mga minamahal,
And let's talk about the topic, the day of great tribulation. The day of great tribulation. Ang araw ng matinding kahirapan, mga minamahal. Ito po ay mangyayari at mangyayari. Hindi po ito mapipigilan ni naman because it is biblically written, it is prophesied, written in the Bible, mga minamahal, at ito'y mangyayari sa itinakdang panahon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito'y ating pong pinag-uusapan, binibigyan po natin ng oras, panahon, upang talakayin ang paksang ito, mga minamahal, para bumubuksan ang ating mga sarili at the same time ay mapaghandaan po natin, mga minamahal, ang mga kaganapang ito, mga minamahal. At alam po ninyo, yung tinatawag na paparating na kahirapan, mga minamahal, ito po ay nahati, mga minamahal, sa dalawa. Sapagkat ayon po sa pangaral, according to the teachings of our beloved Honorable Pastor, ito po ay 7 taong matinding kahirapan, mga minamahal, na magaganap. Ang unang taon, mga minamahal, 3 taon at kalahati, mga minamahal. Ito po ay, sabi ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, it is increasing troubles in the rise of the Antichrist. Yung 3 taon at kalahati, mga minamahal, ito po ay mararamdaman na po natin yung kaguluhan sa iba't ibang panig ng bansa, mga minamahal. Kaguluhan maging sa politiko, mga minamahal, sa ating mga paligid. Makikita na po natin, mga minamahal, na sadyang nagiging mapanganib na po ang ating panahon. Ito po ang tinatawag na pasimula, mga minamahal ko, ng kahirapan sa ibabaw ng lupa. Iba po, mga minamahal, ang tensyon ng kahirapan in between, mga minamahal, sa 3 taon at 6 na buwan. 3 taon at kalahati, mga minamahal. It is increasing troubles. Makikita na po natin, mararamdaman na po natin yung tensyon, mga minamahal, maging ang mga minamahal, pagsibol ng matinding kasamaan ng iba't ibang uri, mga minamahal ko, ng tao. Kagaya po ng nasusulat sa banal na Biblia, na ang mga tao ay magiging mabangis, ang mga tao ay magiging mayabang, ang mga tao ay magiging palalo, ang mga tao ay magiging maibigin sa salapi, magiging maibigin sa kahilayan. Ang iibigin ng tao ay ang kanilang sarili at hindi ang Diyos. Kaya kapag ganito po ang puso ng tao, kapag ganito na po ang mentalidad ng tao, kapag ganito na po, mga minamahal, ang damdamin ng tao, at kapag ganito na po ang espiritu na naghahari, mga minamahal, sa mga tao, mga minamahal, magsisimula na po, mga minamahal, yung 3 taon at 6 na buwan, mga minamahal, na kahirapan. At kasabay nito, mga minamahal, ay yung pag-reign rather, ng Antichrist sa ibabaw ng lupa. Ito po ay nararamdaman na po natin, mga minamahal, sa iba't ibang panig ng mundo. Marami na pong tao ang voluntaryo na tumatanggap ng numero ng 666, mga minamahal. At makita natin sa paglipas ng panahon, hindi na po ito, mga minamahal, voluntarily, but it is compulsory. Sa pilitan na pong itatatak, mga minamahal, ang tatak ng Diablo. Kaya 3.5 years, mga minamahal, dahil ito pong Great Tribulation, ito po ay 7 taon, ayon po sa turo ng ating mahal na pastor, at maging sa turo ng Biblia na mababasa natin sa Revelation, Book of Revelation, Book of Daniel. Ini-emphasize ni Prophet Daniel na 7 taon, mga minamahal, 3 taon kalahati ang kahirapan at 3 taon at kalahati ang matinding kahirapan. Ito po ay nahati sa dalawa, mga minamahal. Yung Great Tribulation, it is divided into 2, mga minamahal. Tribulation, 3.5 years na tribulation, and then 3.5 years na Great Tribulation. Yung tinatawag na Great Tribulation, mga minamahal, ito po yung, mga minamahal ko, period na kung saan yung humanity, yung mankind, they experience great suffering. They experience divine wrath of God. They experience mga catastrophic event, mga minamahal. Ito po yung mararanasan in the period, mga minamahal, of Great Tribulation. There are 2 kinds of period. Ulitin ko po, ang unang period ay tribulation lang po, mga minamahal. Ito po yung pag-increase ng trouble, yung pag-reign ng Antichrist. Another 3.5 years, ito na po yung tinatawag na Great Tribulation. Mga minamahal, this is the period that mankind, that humanity experience yung great sufferings. Mararanasan po ng tao, mga minamahal, within the period of Great Tribulation, yung matinding kahirapan, yung grabing intense
ng kahirapan, mga minamahal, yung tinatawag na divine wrath of God, ipapalasap, ipaparanas ng mahal na Panginoon sa maraming mga tao. Yung matinding kahirapan na mararanasan, the humanity experience yung divine wrath of God. Ipaparanas ng Panginoon, ipapatikim ng Diyos yung kanyang matinding galit, the great intense, mararanasan pa ito, mga minamahal ng tao. And then, yung tinatawag na catastrophic event na talagang mga minamahal, pagsisisihan ng maraming tao, yung matinding hirap at sakit na hindi na po matitiis, mga minamahal ng tao. Kaya ito po ay divided into two, yung 7 years Great Tribulation. Ang unang period ay 3.5 years, mga minamahal na tribulation, another 3.5 years na Great Tribulation. Basahin po natin ang Biblia from the book of Matthew chapter 24, verse 15. After verse 22. Ano pong sabi ng Biblia? Kaya nga, pagkakita ninyo ng mga kasuklam-suklam na paninira na sinasalita sa magitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unawain ng mga bumabasa. At kung magkagayoy, magsisitakas sa mga bundok ang nangasa Hudiya. So, ito pong pagkakataong ito, mga minamahal, ay mararanasan ng tao, mga minamahal, yung matinding pag-uusig. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, tayo pong mga banal ay makakaranas ng pag-uusig, mga minamahal, ng ating mga mahal sa buhay, ng mga tao na nasa ating paligid. Ang pag-uusig na ito'y dahil sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, kung magkagayoy, magsisitakas sa mga bundok ang nasa Hudiya. In 17, ang nasa bubungan ay wag nang bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. At ang nasa mga bukid ay wag nang magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. Datapot sa abang nangagdadalang tao at nangagsususo sa mga araw na iyon. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong tag-inaw o sa panahon ng Sabat man, mga minamahal. Ito po'y ipinaparamdam ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na kung dumating ang matinding kahirapan na mararanasan ng maraming mga tao, ito pong matinding kahirapan, dito po mga minamahal, mararanasan natin ang pag-usbong ng kahirapan sa iba't ibang panig ng bansa, sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din naman po yung tinatawag ni divine wrath of God, and then yung mga catastrophic event, mga minamahal, just like lindol, mga minamahal, sa iba't ibang panig ng mundo, mga minamahal, yung iba't ibang trahedya, iba't ibang mga minamahal kusakuna. Ganon din naman mga minamahal ang pagbadya ng iba't ibang mga dilobyo at mga epidemya. Yan po ang tinatawag na catastrophic event. At ang sabi ng Biblia, kung maranasan na po natin ang ganitong matinding kahirapan, wala po tayong ibang gagawin kundi mga minamahal, itiwala sa ating mahal na Panginoon ang ating mga buhay. Kung tayo po'y nasa bubungan o nasa bukirin, sabi ng Bible, huwag na tayong umuwi, mga minamahal. Ibig sabihin, kung saan tayo maabutan, mga minamahal ko, ng matinding kahirapan, doon natin ilagak, itiwala ang ating sarili sa ating mahal na Panginoon. Magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang araw ng pagtakas. Huwag mangyari ang araw ng panahon ng ito po'y hindi mangyari sa araw ng pagtakas, o hindi ito mangyari sa araw ng taginaw o sa panahon ng Sabat. Ang tinutukoy po ng talatang ito sa versikulo 20 ay yung araw ng pagdagit. Yung araw ng pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pong mga anak ng Diyos, ipanalangin natin. Tayo po'y sama-samang mag-pray. Sama-sama po natin ipanalangin na, Lord, sana dumating yung araw ng pagdagit, hindi sa panahon, mga minamahal, yung araw ng pagtakas, hindi sa panahon ng taginaw, o hindi sa panahon ng taglamig, o hindi sa panahon ng Sabat, mga minamahal. Dumating ang mahal na Panginoon sa panahon na tayo po ay handa sa pagsalubong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat meron pong iba't ibang uri ng turo, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon daw ay darating, wala pa ang matinding kahirapan.
Ang ibang turo naman ay nagtuturo na darating ang mahal na Panginoon, kasagsagan ng matinding kahirapan. Ang tawag po dyan ay mid-tribulation. Yung turo na pre-tribulation ay darating ang mahal na Panginoon. Wala pa ang kahirapan, wala pa ang matinding kahirapan before dumating ang matinding kahirapan. That is pre-tribulation, mga minamahal. At ang ibang turo naman ay darating ang Panginoon sa kasagsagan ng matinding kahirapan. That is mid-tribulation. Ang turo naman ng iba, ibang doktrina, ibang aral, ang turo naman nila ay darating ang Panginoon, tapos na ang matinding kahirapan. Mga minamahal, wala po tayong, kumbaga, pinupuntuhan sa mga turo at doktrina ito. Ang importante, dumating man ang mahal na Panginoon, wala pa ang kahirapan, dumating man ang mahal na Panginoon, kasagsagan ng kahirapan, o dumating man ang mahal na Panginoon, wala pa ang matinding kahirapan. Ang importante, handa tayo sa pagsalubong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang pagdating ng mahal na Panginoon ay wala pong katiyakan, mga minamahal. Sa po'y darating katulad ng isang magnanakaw. The more na ini-expect natin, mga minamahal, sabi ng Biblia, mga sa panahon na hindi natin inaakala, yun pang araw ng pagdating ng Panginoon. Sa panahon na hindi natin inaakala, yun pang araw ng pagdating ng ating mahal. Unpredictable, unexpected po yung pagdating ng ating mahal na Panginoon. Maaaring dumating siya, wala pa ang matinding kahirapan. Maaaring dumating siya, kasagsagan ng matinding kahirapan. Maaaring dumating siya, mga minamahal, wala na ang matinding kahirapan. Alin man sa tatlo ang oras o araw ng pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang importante, handa tayo at matiyak natin na kasama tayo na dadagitin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ang importante. Yun po ang mahalaga. No need to debate without any conversation, mga minamahal, na dapat nating pag-usapan pa. Sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay hindi natin inaakala. Sabi nga ng Bible, di ba? Siya'y darating katulad ng isang magnanakaw. Amen? Kaya nga, mapalad yung alipin na madatnan ng kanilang Panginoon na gumaganap ng mga bagay na yon. It means, mga minamahal, unexpected. Walang nakakaalam. Walang oras, walang araw, walang taon, walang panahon, walang buwan. Mga minamahal, ito po ay hindi documented. Hindi po ito nakasulat sa Biblia. Yung insaktong araw at insaktong oras ng pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya, anumang araw, anumang oras dumating ang mahal na Panginoon, ang ating ipag-pray, kagaya ng Bible in Matthew 24 verse 20, magsipanalangin kayo na nawa, mga minamahal, kung dumating ang araw ng pagtakas, mga minamahal, ay hindi sa panahon ng taginaw, hindi sa panahon ng taglamig, hindi sa panahon ng taglamig ng pananampalataya, o sa panahon man ng Sabat, bagkus dumating ang mahal na Panginoon sa araw na handa tayo, sa araw na tayo po'y magiging karapat-dapat sa pagdating ng ating mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, anong oras, anong araw, anong panahon, anong pagkakataon, or it's either pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation, ang importante, kapatid, handa tayo sa pagharap sa ating pinakamamahal na Panginoon. In verse 21, sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian. Ito po ay Great Tribulation, pinimension sa Bible. Na ang gayoy, hindi pa nangyayari buhat ng pasimula ng sanglibutan. Hanggang ngayon ay hindi pa nangyayari kailanman. In 21, in 22, at malibang paikliin ng ang mga araw na iyon, ay walang laman na makaliligtas. Datapat, dahil sa mga hinirang, ay paikliin ang mga araw na yon. So grabe talaga yung favor na ibinigay ng mahal na Panginoon. For the sake, mga minamahal, sa mga chosen. For the sake, doon sa mga pinili. Ang gagawin ng Panginoon, paikliin niya ang araw ng mga banal, mga minamahal, upang marami ang maligtas, mga minamahal, upang marami, mga minamahal ko, ang makasumpong ng katiyakan sa buhay na walang hanggang. Kasi kung papahabain pa niya yung kahirapan, pahabain pa niya, mga minamalang matinding kahirapan na mararanasan ng maraming mga tao, maaaring iilan na lamang po ang maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang, ang makapasok sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. So ang sabi rito, great tribulation, a time of a great tribulation and distress shall come. Ito po'y mangyayari. Walang sino mang makapagpipigil nito. Unequaled happen recorded in history. Ibig sabihin, wala pong, mga minamahal, wala pong kasing
hirap, yung tinatawag na matinding kahirapan na paparating. Hindi pa po ito nangyari sa ibabaw ng lupa, mga minamahal. At sunod nating talakayin, Book of Revelation, chapter 6, verse 15 and verse 17. Sa versikulo 15, mga minamahal, ito po yung mararanasan ng mga tao na aabot pa doon sa tinatawag na matinding kahirapan. Hindi po ito ordinaryong kahirapan. Kaya nga sinabi ng Bible na matinding kahirapan, talagang mapintas, mga minamahal, karimari-marim na nakahirapan ang magaganap. Kaya't maraming mga tao, mga minamahal ko, talagang hindi nila kakayanin, mga minamahal, ang kahirapan ito. Kaya nga, kung ako ang tatanungin, for the safety of believers, of the believers, for the safety of all Christian, gusto ko, kung ako ang tatanungin, mga minamahal, gusto ko darating ang mahal na Panginoon, wala pa ang matinding kahirapan. Kung ako lang ang tatanungin, mga minamahal, ang gusto ko'y dumating ang mahal na Panginoon. Yun po ang ating ipanalangin na mga anak ng Diyos. Ipanalangin natin na nawa, dumating ang mahal na Panginoon. Sana dumating ang mahal na Panginoon. Wala pa ang matinding kahirapan. Dahil kung dumating ang Panginoon, na tayo po ay nasa, mga minamahal, kasagsagan. Amen. Kasagsagan ng matinding kahirapan. Baka hindi natin makayanan. Ngayon pa nga lang marami ng Kristiyanong bumibitaw. Ngayon pa nga lang wala pa ang matinding kahirapan, wala pa ang kahirapan na minimension sa Biblia. Marami ng Kristiyanong tumatalikod dahil sa mga pagsubok, dahil sa mabigat na mga problema, dahil sa mga suliranin, dahil sa mga kahirapan, sa gitna ng kawalan, sa gitna mga minamahal ko ng kasalatan. Marami ng Kristiyanong tumatalikod, marami ng Kristiyanong bumibitaw sa kanilang pananampalataya. Tinatalikuran nila ang kanilang paglilingkod sa ating pinakamamahal na po. Lalo na siguro kung maranasan ng tao ang minimension sa Biblia, mga minamahal, yung intense tribulation, yung matindi, mga minamahal ko na kahirapan. Kaya nga, kung ako ang tatanungin, sabi nga ng Bible, manalangin kayo na huwag dumating ang araw ng paglisan, ang araw ng pagtakas, ang araw ng pagdagit sa panahon ng taglamig, mga minamahal. Dahil kung dumating ang mahal na Panginoon, ikaw ay nanlalamig, mga minamahal, ikaw ay nanghihina, ikaw ay nanlulupaypay sa pananampalataya, nanlalamig ang iyong pananampalataya, malaki po ang posibilidad na hindi ka masama sa rapture. Dahil yung dadagitin lang ng Diyos, yung i-rapture lang ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa araw ng pagdagit, yung mga Kristiyanong puspos lamang ng Espiritu Santo, yung mga Kristiyanong may init na naglilingkod sa mahal na Panginoon, yung mga Kristiyanong madatna ng Panginoon na gumaganap ng kanyang banal na kalooban, mga bagay na ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Paano kung dumating ang mahal na Panginoon, nandun ka sa kahilayan? Paano kung dumating ang mahal na Panginoon, nandun ka sa bisyo? Paano kung dumating ang Panginoon, nandun ka sa sugalan? Nandun ka sa mga minamahal, bahay aliwan? Paano kung biglang dumating ang mahal na Panginoon, na ikaw ay, mga minamahal, nasa kalagitnaan ng pagkakasala, nag-grave ang Holy Spirit sa iyo, mga minamahal, dahil marami kang mga pagkukulang. So makita mo, mga minamahal, malaki po ang posibilidad na hindi ka maisama sa rapture. Kaya nga, manalangin kayo na ang araw ng pagtakas, ang araw ng pagdagit, ang araw ng paglisan ay hindi po may tapat sa araw ng panlalamig. Kaya nga sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ipanalangin natin na tayo po o dumating ang araw ng pagtakas, na tayo po'y mainit na naglilingkod. Ipanalangin natin na sana sa araw ng pagdagit, madatnan tayo ng Panginoon na mainit at maningas na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. So gaya ng sinabi ko, kung ako ang tatanungin, gusto kong bumalik ang mahal na Panginoon, wala pa ang matinding kahirapan. Dahil kung dumating ang Panginoon ng kasagsagan ng kahirapan, tapos na ang matinding kahirapan, baka tapos na rin ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Baka tapos na rin ang ating pananampalataya. Kaya't ipanalangin natin na nawa, dumating ang mahal na Panginoon, wala pa ang matinding kahirapan. Malaki po yung chances, malaki po yung pagkakataon nating maligtas, mga minamahal. Tayo nga na nakaunawa na, tayo nga na mainit ng naglilingkod, mga minamahal. Patuloy pa natin ipinagtatrabaho ang kaligtasan. Hindi pa natin tiyak ang langit, mga minamahal, dahil wala pa nga tayo sa langit. Marami pa tayong pagdadaanan, mga minamahal. Baka sa isang pagsubok mabuhal tayo, baka sa isang pagsubok matisod tayo. Wala pa po tayo, mga minamahal. Kaya yung kaligtasan ng langit at buhay na walang hanggang,
mga minamahal, 100% na matiyak mo na ikaw ay langit kung ikaw ay nasa langit na. Pero habang nandito pa tayo sa lupa, minamahal, hindi pa natin matiyak na tayo po'y makapasok sa langit dahil hindi biro ang pagpasok ng langit, mga minamahal. Hindi pa itong lugar katulad ng Luneta Park o ng mga magandang pasyalan, mga minamahal, na pwede kang magpa-sitting pretty lang, magpa-easy-easy lang, pwede ka nang makapasok sa lugar ng pasyalan. Ibang langit, mga minamahal, punong-puno ng pag-uusig, punong-puno ng pagsubok, punong-puno ng kahirapan, punong-puno ng suliranin before ka makapasok ng langit. Kaya nga sinabi ng Biblia, 200, ang daan ay maluwang na daan patungo sa kapahamakan. Ang isang daan na naman ay makipot, masikip, makitid na daan, mga minamahal. Ngunit ang katapusan nito ay buhay na walang hanggang na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Basahin po natin, mga minamahal, ito po ang matinding kahirapan na mararanasan ng mga tao kapag umabot tayo sa matinding kahirapan. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang makapangyarihan, at ang bawat alipin, ang bawat laya, ay magsisipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. Amen? Magtatago ang maraming mga tao dahil darating po yung tinatawag ng divine wrath of God. Kung babasahin natin ang Revelation chapter 16, 7 mangkok ng galit ng ating mahal na Panginoon na ibubuhos, mga minamahal, sa ibabaw ng lupa. Amen. 7 mangkok, matitikman ng maraming mga taong karimari-marin, kahindik-hindik na puot ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. In verse 16, mga minamahal, basahin natin verse 16. Ano pong sabi ng Biblia? At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha nung nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. That is divine wrath ng ating mahal. Ito po'y pinipreserve ng Diyos yung kanyang galit. Amen. Hindi niya maibus-bus yung kanyang 7 mangkok na galit sa ibabaw ng lupa dahil nandito pa tayong mga banal, nandito pa tayong umiibig sa Kanya, nandito pa tayong naglilingkod sa Kanya, nandito pa tayong tumitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero kung dumating ang punto na tayo po'y kunin na ng Diyos, mga minamahal, at dalhin sa Kanyang kaluwalhatian, dalhin sa lugar kung saan tayo nararapat, mga lugar na inihanda ng ating mahal na Panginoon, kung saan doon natin mararanasan ang pag-aaliw ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ang sabi ng banal na Biblia, kapag kunin na ng Panginoon ang mga banal, kunin na ng Panginoon ang kanyang pinili from east, west, north, south, sa 4 na sulok ng daigdig, tayo po'y kunin na ng mahal na Panginoon at dalhin sa lugar na inihanda ng mahal na Panginoon para sa kanyang mga banal. Mga minamahal, wala na pong dahilan ng Diyos na hindi niya ibuhos ang kanyang matinding galit sa ibabaw ng lupa. At ang sabi ng Biblia, ipagpatuloy natin ang pagbubasa in verse 17, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan. At sino ang makakatayo? Wala po, mga minamahal. No one can stand in the midst of God's dignation. Wala pong makakatayo. Wala pong makakaharap sa matinding galit ng ating ipaparanas ng Panginoon ng kanyang matinding galit sa ibabaw ng lupa. Just imagine kung nandito ka pa sa panahon na iparanas ng Panginoon ang kanyang kagalitan, ang kanyang matinding galit sa ibabaw ng lupa. Dahil mga minamalang mga tao, kagaya ngayon sa ating panahon, maraming tao walang oras sa Diyos. Maraming mga tao ayaw tumanggap sa Diyos. Maraming mga taong ayaw makinig sa salita ng Panginoon. Maraming mga tao, mga minamahal, kinukutsa ang gawain ng Diyos. Maraming mga tao nagpapasas sa kasalanan. Lumalangoy, mga minamahal, sa kahilayan. Wala silang oras para, mga minamahal, pakinggan ng Diyos. Wala silang panahon sa ating mahal na Diyan po napupuot ang tao, mga minamahal. Yung mga tao nagpapasasa sa matinding kasamaan. At pinipreserve ng Diyos ang kanyang galit. Pero darating ang araw, darating ang panahon, itong mga taong ito na walang oras, walang panahon sa paglilingkod, mga taong, mga minamahal, nagpapasasa sa kasalanan, nagpapasasa sa paggawa ng kahilayan, ipapatikim ng Panginoon ang kanyang matinding galit. At ang sabi ng Biblia, sino ang makakatayo sa matinding galit ng ating mahal na Panginoon?
At sabi ng Bible, no one can stand in God's indignation. Wala pong makakatayo, mga minamahal, sa galit ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Kaya just imagine ha, kung dumating ang Panginoon na tayo po'y makaranas ng matinding kahirapan, matinding mga minamahal, galit ng ating mahal na Panginoon. Dahil itong Great Tribulation, ito po'y pagpaparanas ng galit ng Diyos. Ito po'y tinatawag na divine wrath of God. Ipaparamdam ng Panginoon, mga minamahal, na ang kanyang galit ay kahindik-hindik. Ang kanyang galit ay karimari-marim. Ang kanyang galit ay talagang kasuklam-suklam, mga minamahal. Sabi ng Biblia, sa araw na yun, kakagatin ng mga tao ang kanilang mga dila dahil sa matinding kahirapan, at hindi po sila magsisisi. At kahit sila ay magsisi, wala na pong pakinabang pa ang kanilang pagsisisi. Kaya't sinabi ng banal na Biblia, mga minamahal, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan, at sino ang makakatayo nito. Kung babasahin natin in verse 15, all men shall hide themselves in the dens and in the rocks of the mountains. Magtatago sila. Papasok sila sa mga lungib, magtatago sila doon, at kakausapin nilang mga lupa, maging ang mga bato. Sasabihin nilang, tabunan ninyo kami, ilayo ninyo kami sa mukha ng dakilang Diyos na nakaupo sa kanyang trono. At sa verse 16, they cried out to the mountains, and they cried out to the rocks that fall on us. Matumbak, tumpagin nyo kami, tabunan ninyo kami, mga minamahal. Sila'y hihiyaw, sila'y iiyak, mga minamahal. At dahil po sa matinding kahirapan, sila'y iiyak at sisigaw, sasabihin nila sa mga bundok, sa mga bato, tabunan ninyo kami. In verse 17, for the great day of God's wrath is come, and who shall be able to stand? Wala pong makakatayo sa matinding galit ng Diyos. Sa verse 14 and 18 from the book of Zephaniah, chapter 1, verse 14 and verse 18, up to verse 18. Basahin natin isa-isa ang talatang ito. Ito rin ang mararanasan ng mga taong mga minamahal. Aabot pa sa matinding kahirapan. Kung ako lang ang tatanungin, ayaw ko nang abutin pa ito. Kung ako ang tatanungin, ayaw ko nang maranasan ito, mga minamahal. Kaya kagaya ng sinabi ko, ipanalangin natin na nawa dumating ang mahal na Panginoon, wala pa ang matinding kahirapan. Sabi ng Bible, ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Malapit na at nagmamadaling mainam. Sa makatuwid bagay, ang tinig ng kaarawan ng Panginoon. Ang makapangyarihang tao ay sumisigaw noon ng kalagim-lagim, mga minamahal. Yung mga makapangyarihang tao, ang minimensyon dito, ito pa yung mga governor, mga senador, mga presidente, yung mga ma-impluensya na mga tao sa ating mundo, mga minamahal. Sila yung tinatawag na makapangyarihan tao. At ang sabi rito, sila yung sumisigaw roon ng kalagim-lagim, mga minamahal. In verse 15, ang araw na yun ay kaarawan ng kapuutan. In that day, mga minamahal, amen, ang sabi rito ay kaarawan ng kabagabagan. Ang araw na yun ay araw ng kapisan. Ang araw na yun ay kaarawan ng kawakasan. Araw na yon ay araw ng kasiraan, kaarawan ng kadiliman, kaarawan ng kalumbayan, kaarawan ng alapaap, at pagsasalimot ng kadiliman. Imagine, mga minamahal. So nakakatakot. Kung isipin natin mabuti, nawa hindi natin mabutan ng mga araw na ito dahil maaaring hindi tayo maligtas. That day, in English version, basahin natin in verse 15. Ano po ang sinabi ng banal na Biblia? Ito po yung nakakatakot na panahon. Ito po yung nakakatakot, mga minamahal ko, na araw. Atin pong basahin ang banal na Biblia. Therefore, that day is the day of wrath. That day is the day of trouble, day of distress, day of wastiness. That day is day of desolation, a day of darkness. That day is the day of gloominess, the day of clouds in thick darkness. 16, a day of trumpet and alarm against the pins cries and against the towers, mga minamahal. So nakakatakot, mga minamahal, kung iisipin natin. Ibalik po natin sa Tagalog, sa verse 15, mga minamahal, in Tagalog version. Ang araw na yun ay araw ng kaarawan. Araw ng kapuutan, kaarawan ng kabagabagan,
kaarawan ng kahapisan, kaarawan ng kawakasan, kaarawan ng kasiraan, kaarawan ng kadiliman, kaarawan ng kalumbayan, kaarawan ng mga lapaw at pagsisalimot ng kadiliman. In 16, at kaarawan ng pakaka at hudyatan laban sa mga bayang nakukutaan at laban sa mga matataas na mga kuta, mga minamahal. So, nakakatakot ang araw na yon. Kaya wala po tayong kailangan gawin, mga minamahal. Ihanda ang ating sarili. Ano man ang mangyari, anong araw, anong oras, anong panahon, dumating ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang importante sa atin, tayo po ay palaging handa. Kaya nga, mga minamahal, magpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po, mga minamahal, yung tinatawag na araw ng pagdagit, hindi po natin ito alam kung kailan ito mangyari. Maaring bukas, maaring mamaya, maaring sunod na araw, sunod na buwan, sunod na taon, mga minamalang araw ng pagdagit. Ang importante lang, tayo po'y pospos ng Espiritu Santo, mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon upang anong araw oras dumating ang ating mahal na Panginoon, matiyak natin ng langit at buhay na walang hanggang na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga oras na ito, mga minamahal, ay tanggapin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Isa po ito sa mga susi, mga minamahal, na tayo po'y kalugdan kahabagan ng Diyos, ang pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos, bilang Hari, at bilang personal nating tagapagligtas. Ipikit po natin ang ating mga mata at sumunod po kayo sa ating mga pananalangin, mga minamahal. Ano man ang aking sasabitin, ito'y inyong ulitin, mga minamahal. Sumunod po tayo sa ating panalangin. Sabihin po natin, mahal na Panginoong Hesus, ako po'y narito sa iyong banal na harapan. Ako po'y nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan, mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Panginoong Hesus, linisin mo ang aking puso. Hugasan mo ang aking puso sa magitan ng iyong banal na dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, na aking Diyos, Hari at personal kong tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Hesus, amen and amen. Kami po'y manalangin, minamahal, para sa inyo sa mga oras nito. Dakilat mo pagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. Dalangin po namin, Panginoon, para sa lahat ng aming minamahal na mga kababayan, buong Luzon, Visayas, Mindanao, at maging sa ibang dagat. Sa lahat ng aming mga kababayan na abot ng programang ito, bigyan mo po sila ng pagkakataon, makilala ka, pagkakataong mapaglingkuran ka, mahal na Panginoon, upang sila iyong kalugdan, o Diyos, may sulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng kanilang buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, amen, amen. Praise the Lord, glory to Jesus. Meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-unang reglamento, mga minamahal, sapagkat napakahalaga po ng reglamento, yung tinatawag na requirements sa English. Pag tayo pumasok ng pabrika o ano mga kumpanya, hinahanapan po tayo ng mga requirements. Kapag hindi po kumpleto ang ating requirements, malaki pong posibilidad na hindi tayo matanggap, mga minamahal, bilang empleyado sa isang pabrika o isang kumpanya, mga minamahal, kagaya po ng police clearance, mga minamahal, NBI clearance, medical certificate. That is one of the requirements na needed kapag tayo po ay papasok sa isang kumpanya, sa isang trabaho. Ganon din po sa kaligtasan. Meron tayong 4 na reglamento. Unang reglamento ay ang pananampalataya, mga minamahal. Sabi ng Bible, faith cometh by hearing and hearing by the words of God. So napaka-importante na magkaroon tayo ng pananampalataya. Ngunit, subalit datapwat, ang pananampalataya ay nagmumula lamang sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, mga minamahal, kailangan nating makinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Gaya ng programang ito po'y gabi-gabi. Kapag kayo palagi nakinig, magkaroon kayo ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang pangalawa ay ang pagsisisi, a godly repentance, heartily devotion unto God, yung taos-pusong pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal, yung pagsisisi na mula sa ating mga puso, hindi lamang mula sa ating mga labi. Sapagkat napakaraming mga tao ang humihingi ng kapatawaran. Maraming mga tao ang nagsisisi, ngunit ang kanilang pagsisisi ay mula lamang po sa kanilang mga labi, hindi po mula sa ikabuturan ng kanilang mga puso. Ito po ay rinireject ng Panginoon. Ito po ay hindi tinatanggap ng Diyos. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Yung baptism in water, it is biblically written at chapter 2 verse 38,
mga minamahal, it is for the remission of our sin, para po sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kung nais mong mapatawad ang iyong kasalanan, sapagkat hindi ka makapasok ng langit, hindi ka magiging tagapagmana ng buhay na walang hanggang, kahit gaano pa kayaman, gaano ka pa katanyag, gaano ka pa kakilala, as long na hindi mo maranasan ang kapatawaran ng ating mahal na Panginoon sa iyong mga kasalanan, hindi ka magiging qualified na maging tagapagmana ng buhay na walang. It means, importante na tayo po'y makahingi ng kapatawaran dahil tanging ang Panginoon lamang ang makapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya tayo po'y tatanggap ng bautismo sa tubig, mga minamahal, upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Ito po ay isinagawa ng mahal na Panginoon as perfect example nung siya po ay nag-iedad ng 30 years old. Siya po ay pumunta kan John the Baptist, mga minamahal. Si John the Baptist, siya po ay tinawag na the Baptist, siya po ay tinawag na Juan Bautista dahil siya po ang nagbabautismo ng unang mga panahon. Yun po ang tinanggap ng ating mahal na Panginoong Hesus. Ilinubog siya sa tubig. So ganun din po tayo, ilulubog din po tayo sa tubig dahil yung meaning po ng baptism, it is immersion to deep, mga minamahal, ilulubog tayo sa tubig. Ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng Espiritu Santo. Kapag makita ng Panginoon na ang iyong puso, mga minamahal, ay sakdal, kaaya-aya, ipagkakalob ng Panginoon ang regalo, mga minamahal, ng Espiritu Santo. Yan po'y kapangyarihan na galing sa Diyos. Kaya tanggapin po ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y dumako sa pananalangin para po sa ating mga pangangailangan. Ano pong ating mga pangangailangan? Huwag po natin kakalimutan, our loving God is the source of everything. Siya po ang pinagbubukalan ng lahat ng bagay. Ano man ang kailangan natin, ilapit natin sa Diyos, mga minamahal, at hintayin natin ang katugunan. Ngayon pa lamang, pasalamatan na natin ang Panginoon sa katugunan sa ating mga panahon. Let us pray. Hallelujah. Dakilang Diyos, mapagpala po naming Ama sa langit. Ikaw ang Diyos na pinagbubukalan ng lahat ng bagay. Hindi pa po binabanggit ng aming mga labi, ay alam mo na ang aming mga pangangailangan. Kaya't kami dumadalangin, mahal na Panginoong Hesus, ipagkaloob mo ang katugunan sa aming mga dalangin. Ipagkaloob mong katugunan sa aming mga daing. Pagpalain mo kami sa lahat ng bagay, sa material, sa financial, lalo tigit sa spiritual na pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, leading prayer for beloved and honorable pastor, bless us, Lord, bless us in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon natin ang kanyang dakilat banal na pangalan. Tayo dumako sa ating masiling. Ano ang pong inyong karamdaman, ipanalangin po ninyo sa Panginoon ng kagalingan, anumang problema. Idalangin natin sa ating dakilang Diyos ang kalutasan, mga minamahal. Inyo pong ilagay ang inyong kabilang kamay sa inyong mga ulo, kabilang kamay sa parte ng inyong katawan na mayroong karamdaman sa lahat po ng ating mga viewers. Ilagay po ninyo inyong kamay sa mga screen ng inyong mga gadget, kabilang kamay sa parte ng inyong karamdaman. Kung masakit ang inyong ulo, ilagay ang inyong kabilang kamay, mga minamahal, sa inyong ulo. Kung masakit ang inyong puso, may sakit kayo sa puso, may hika kayo, ilagay po ninyo sa inyong dibdib. Kung kayo po may bisyo pa, ilagay ninyo ang inyong kabilang kamay sa inyong bibig. Mga minamahal, kayo nagmumura pa, ilagay po ninyo, mga minamahal, ang inyong kamay sa inyong mga bibig. Sawayin po natin, demonyong pagmumura, demonyong hika, demonyong sakit sa puso, demonyong sakit sa ulo, sakit sa mata. Sawayin po natin yan sa pangalan ng ating dakilang. Let us pray. Hallelujah. Sabay-sabay po tayong manalangin. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay silong ng langit, ibabaw ng lupa na sukat lamang naming ikaligtas. Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay, ipatong po ito sa aming mga ulo. Sa unang panalangin ng aming kagalang-galang na pastor, anumang karamdaman ay gumaling. Cast out right now, in the mighty name of Jesus. Sickness be healed. Hallelujah. Problem be solved in the mighty name of Jesus. Demons of doubts, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, poverty is begun, sickness be healed, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anong mga sickness, diseases, cast out right now, panghihina, panlupaypay, cast out, cast out, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Purihin at kawalatihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, sa Diyos lamang pong kapurihan, kaluwalhatian at pagsamba. At para po sa ating mga karagdagang mga announcement, huwag po natin kakalimutan yung ating banal na programa. Ito po ay gabi-gabi po nating isinasagawa maliban sa gabi ng Miyerkules. Ulitin ko po, gabi-gabi po natin itong isinasagawa maliban sa gabi ng Miyerkules. That is because of conflict of schedule, dahil meron tayong gawain ng Miyerkules at alas 8 po ng gabi
tayo po ay natatapos. Kaya't minabuti po namin na wala po muna tayong miracle hour every Wednesday night. Ngunit mula sa Lunes hanggang Linggo ng gabi, mga minamahal, ay meron po tayong gawain. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy po ang ating programa for prayer and counseling. May pinopost po natin yung ating mga cellphone number sa team, sa smart, mga minamahal. Tawag lamang po kayo kung gusto po ninyo ng pananalangin, mga minamahal. Sa ating mga team subscriber, 0997-4585-331. Sa ating pong smart subscriber ay 0936-50-373, mga minamahal. Yan po ang ating mga contact number just in case of gusto po ninyo magpa-prayer by phone, counseling by phone, ay pwede po ninyo kaming tawagan at handa po kaming mga minamahal mag-assist regarding po sa inyong mga prayer request at regarding po sa mga bagay na gusto ninyo ng mga minamahal malinawan sa inyong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang Diyos po ang magpala sa ating lahat. Ay manalangin para sa ating closing prayer. Ipabawa ng Diyos ang kagalangan, kapayapaan sa ating mga puso at sa ating mga kaisipan. Mga minamahal, manalangin po tayong lahat. Dakila po pagpala po namin Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan. Salamat, Lord. Hallelujah. Matangguwain po namin na ipangaral ang iyong mga banal na salita, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa banal na programang ito. Dalangin po namin, buksan mo ang kanilang puso at kaisipan. Maunawaan, mahal na Panginoon. Napaka-importante na kami palaging handa sa anumang oras, anumang araw, panahon ng iyong banal na pagdating, mahal na Panginoon. Ihanda mo ang bawat isa sa amin at sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay kung paano mo kaming iningatan sa buong maghapon, ganun din po, mahal na Panginoon, sa buong magdamag sa aming pagtulog. Patulugin mo kami na mahimbing, ilayo mo kami sa masasamang mga panaginip at masasamang mga pangitain, mahal na Panginoon. Leading prayer for beloved Honorable Pastor, bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin ang dakila at mapagpalang pangalan ng ating buhay na Diyos, minamahal, para po sa ating, dito po mula sa ating studio ng Zamboanga Outreach, mga minamahal sa ating technical side, beloved brother Joas Abad, at ito po ang inyong abang lingkod, beloved preacher, brother Jojo Abad. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all. Amen.